Ang nabanggit po ay mayroon daw pong tatlong gustong sumuko. Ito po yung nasa abroad. Opo. Nagpadala na po sila ng parang surrendered feelers at sinabi po na nakipag-ugnayan na po sa ating embassy. At ito pong tatlo na ito, kasama na po ba dito si Zaldico? Ay, wala po. Hindi po siya kasama. Okay, so gaano po ka-importante yung role nitong tatlong ito sa usapin po nitong anomalya? Well, unang-una po siguro ay mabibigyan sila ng pagkakataon na idepensa ang kanilang sarili, no, sa mga akusasyon laban sa kanila. At siguro mabibigyan linaw din nila kung ano ang kanilang mga naging partisipasyon dito sa usapin na ito. Pero pwede ba nating sabihin kung saang mga bansa ito, sir? Pagkakalam po namin ay meron po sa New Zealand, sa New York at sa Jordan po ata, kung hindi po ako nagkakamali. Ito po ay mga dating DPWH din po ba? Opo. Yung iba po ay dati pong DPWH. Ano po ang... Kasalukuyan po silang DPWH kasi. Kasalukuyang DPWH. Hindi pa naman po ata sila nag-resign or natanggal sa trabaho. If I am right. Okay, pero ito pong tatlong DPWH na ito na gustong sumuko, may existing warrant na sila. Opo. Kasama po sila doon sa mga pangalang inilabas ng Sandigan Bayan na warrant of arrest. So paano po yung magiging scenario, sir, kapag sumuko na sila through our embassy po ba? Pwede po silang voluntaryong bumalik sa ating bansa, no? On their own, or kung nangangamba naman po sila sa kanilang seguridad, ay pwede naman po natin silang sunduin doon, no? Ng ating mga law enforcement authorities, ang kapulisan or kami po sa NBI, ay pwede rin naman pong sunduin sila doon. And once na nabalik po sila dito sa Manila, kaninong custody po sila? Ang mangyayari po nun ay i-return po natin yung warrant of arrest nila na may impormasyon na sila ay nahuli na at nasa kustodiya na ng either ng NBI or ng PNP. Ang susunod po doon, mag-i-issue ng commitment order ang ating Sandigan Bayan